At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang kontrobersyal na insidente ang naganap matapos umanong maghiram ng gunman ng isang kilalang politiko na si President Kuting ng Norte Jr. upang ipapatay ang di umano'y kabit ng kanyang asawa na si Liza Smugs. Ayon sa mga ulat, nagkagulo umano ang mag-asawa sa kanilang pribadong tahanan matapos lumabas ang mga aligasyon ng pagkakaroon ng ikatlong partido sa kanilang relasyon. Nagsimulang kumalat ang mga balita ng mayroong hindi pang kumpirmadong impormasyon na nagsasabing may kinalaman si Liza Smugs sa pagpaplano ng nasabing insidente. Ayon sa mga saksi, isang hindi kilalang gunman ang naaresto matapos subukan ang pagpatay ng di umano'y kabit. Ang pagkakakilanlan ng umano'y biktima ay kasalukuyang tinatago ng mga otoridad para sa kanyang seguridad. Samantala, may ring itinanggi ni President Kuting ng Norte Jr. ang mga akusasyon at sinabing ito'y isang kasinungalingan na may layuning sirain ang kanilang pamilya at pamahalaan. Ayon sa kampo ng Pangulo, walang katotohanan ang nasabing ulat at wala siyang kinalaman sa anumang pag-utos o paghahanda ng krimen. Sinisisi rin ng Pangulo ang mga kumakalat na chismis sa social media na pinalakas umano ng mga kalaban sa politika. Habang patuloy ang investigasyon, ang pamilya Marcos ay nananawagan ng respeto sa kanilang pribadong buhay. Ayon sa kanila, mas nakakabuti raw na hintayin ng opisyal na resulta ng mga otoridad bago magbigay ng anumang pahayag o haka-haka tungkol sa mga nasabing insidente. Sa ngayon, nagbigay na ng pahayag ang Philippine National Police at iniimbestigahan na ang mga nangyayari. Ayon sa PNP, hindi pa masabi kung anong motibo ang nasa likod ng insidente at kung totoo nga ba ang aligasyon na may kinalaman ang unang pamilya sa nasabing krimen. Pinag-aralan na rin ang posibilidad na ang insidente ay isang setup upang iligaw ang publiko. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ay pagbugo-bugo. Ito po, pakinggan natin guys. Yung hearing dyan sa Quadcom, tila magtatagal pa itong sinasawang investigasyon ng Quadcom sa Kamara sa war on drugs ng dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Representative Dan Fernandez, plano nitong ipatawag ang Commission on Audit para tingnan daw kung saan ginamit ang intel funds ng dating Pangulo kaugnay sa sinabi ni former PCSO General Manager Regina Garma na mayroon daw reward system na laban sa illegal na droga. Sa tingin mo, attorney, sa talagang magtutuloy-tuloy pa itong pag-atake nito sa dating Pangulo na tumatakbong mayor sa Davao City kasi yun talagang mayroon silang sinasabing anomalya. Bakit dito sa Kamara ito pag-usapan, Attorney Sal? Kung meron silang nakitang irregularidad, bakit hindi sila magsampa ng kaso diba? sa korte? Korte na lang. Bugo. Wala pagduda-duda yan. Talagang tuloy-tuloy yan, sindiraan nila. Talagang pang-alala yan Actually, for these midterm elections, papunta yan sa 2020. Ngayon, yung sinasabi nilang i-imbestigan yung reward money. Anong i-imbestigan mo? Wala nga. Oo. Wala na reward money. Pinagkakayang paliwanag ko. Yung sinasabi ni Regina Garma, hindi naman kasi sinasabi sa lahat, pati mga kolumnista, binulgar daw. Wala siyang binubulgar. Ikinikwento niya lang yung kwento sa kanya. So hindi nanggagaling sa kanya. Oo. Hindi naman siya kabahagi, hindi naman siya participant. Hindi naman wala siyang karanasan, kaya tinanggihan niya. So what are they talking about? But of course, they're using that for propaganda purposes. Propaganda. Oh, see? Propaganda lang, bugo, no, mga bugo. Oh. 1 plus 1, 11. Bugo. See? Hindi naman kasi bulgar ang tawag doon eh. Hindi naman talaga niya binulgar kasi nga itong si Garma guys, kumukuha lang din siya ng mga source. Hindi talaga galing sa kanya. So nagbubukha po siyang marites. Oh, yan sabi ni Atty. Panelo, hindi naman ako nagsabi niyan. 'Di ba? Galing po 'yan sa iba pang mga source. So marites lang po ang sinasabi niyo. Kayo diyan sa tuwad-tuwad.com na 'yan, ha? Magtuwad-tuwad na kayo diyan. Oh, bagay sa inyo, tumawad na lang. Para matawag kayong tuwad.com. Kasi ang kukulit niyo eh. 'Di ba? Hindi niyo kasi ginagamitan ng common sense eh. Alam naman natin guys na itong si Garma, wala pong involvement yan doon.
Kaya kung may sinasabi siya ngayon, kunwari, binubulgar niya, hindi galing sa kanya yon. Nakikinig lang din siya sa mga chismis. Ewan ko. Ha? O, ito po ang buong video, guys. Ha? Ito po ang buong video. Pakinggan po natin mabuti para maliwanagan po lahat ng mga tuwadkom. Miyembro ng tuwadkom, makinig kayo dito. Wait lang guys, ayusin lang natin. Baka pati tayo gugurgurin na rin ito. Hoy, wag mo kaming gurgurin ha, hindi pa kami tapos. Baka gurgurin tayo guys, hindi pa tayo tapos mga kaibigan. O, ito po, pakinggan po natin ang buong video guys ha, para mabigyan kayo ng mas magandang information po. Galing po kay Attorney Panelo mga kaibigan. Wait lang guys, ayusin natin. O ha, mga taga-tuwad ko, makinig po kayo dito ha. Para may masmasan kayo. Morning, Hannah Jane. Magandang araw. Pilipinas at magandang araw Ayan, sa Attorney ating mga Panelo po, kababayan pakinggan natin guys. sa lahat ng sulok ng mundo. Samahan niyo po kami ngayong araw ng Miyerkules, ikalabing-anim ng buwan ng Oktubre, taong 2024. At para po sa mga katanungan natin mga kababayan, maaari po kayong tumawag sa 02-887-1640. You can also call us sa 0917-657-1026 or text us sa 0935-643-7538. Live na live pa rin po tayo napapanood sa ating mga social media accounts sa Facebook, YouTube, sa ating website sa www.smlive.com at sa rumble.com. Attorney Sal, kumusta ka? At galing ka sa biyahe sa Cebu. Alam ko, may gusto kang batiin dyan sa mga kababayan na na-meet mo dyan sa Cebu. O hindi, lahat sila. Itanong mo sa airport, lahat doon, lahat, kahit saan ako punta. Kasi akala nila akong kandidato, hindi ako kandidato. Akala nila nag-file ka ng COC? Akala nila, kasi ang dami nagte-text na mabuti na kumandida. Sabi ko, maulit-ulit na nga, hindi kayo nagbabasa eh. Pinigay na. Hindi ka kasi tumakbo eh, Attorney. And ito, mainit na usapan ito, Attorney Sal, kasi nagpapatuloy yung hearing dyan sa Quadcom. Tila, magtatagal pa itong sinasawang investigasyon ng Quadcom sa Kamara sa war on drugs ng dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Representative Dan Fernandez, plano nitong ipatawag ang Commission on Audit para tingnan daw kung saan ginamit ang intel funds ng dating Pangulo kaugnay sa sinabi ni former PCSO General Manager Regina Garma na mayroon daw reward system na laban sa illegal na droga. Sa tingin mo, Attorney, talagang magtutuloy-tuloy pa itong pag-atake nito sa dating Pangulo na tumatakbong mayor sa Davao City kasi yun talagang mayroon silang sinasabing anomalya. Bakit dito sa Kamara ito pag-usapan, Attorney Sal? Kung meron silang nakitang irregularidad, bakit hindi sila magsampa ng kaso sa korte? Walang kaduda-duda yan. Talagang tuloy-tuloy yan, sidiraan nila. Talagang pang-alala yan eh. Actually, for this midterm elections, papunta sa 2020. Ngayon, yung sinasabi nilang i-imbestigan yung reward money. Anong i-imbestigan mo? Wala nga. Wala nga reward money. Pinagayang paliwanag ko. Yung sinasabi ni Regina Garma, hindi naman ako kasi sinasabi sa lahat, pati mga kolumnista, binulgar daw. Wala siyang binubulgar. Kinikwento niya lang yung kwento sa kanya. So hindi nang gagaling sa kanya. Hindi naman siya kabahagi, hindi naman siya participant. Di naman wala siyang karanasan, kaya tinanggihan niya. So what are they talking about? Oh, but of course, they're using that for propaganda purposes. And Attorney Sal, napansin din ng mga netizen, Sabi nila bakit isang parang political attack dinidepensahan lang ng daw, mga politiko ang mga sangkot sa illegal na droga. Bakit daw yung mga biktima ng mga drug addict at users parang wala silang planong investigahan Gaya na yung sinabi mga mo, sinagot mo, suspect. Attorney Masasabi Sal, mo, Attorney, na kahit patas na itong ginagawa dalawang ng mga attempt sila mababatas dyan sa Kamara? use the halls of Alam Congress niyo,
target ka nila si Duterte. para maka-case build up Yung umano palaging laban kay para ng Duterte. impeachment Wala silang case pakialam laban kay sa mga VP biktima. Sara. Pero nakita na Kaugnay ng naman dito sa taong bayan na saan napatungo investigation ito sa eh. Pogo Attorney Sal, Umano'y no? in Plano ni aid of Senator legislation Sherwin ng mga Gatchalian na pagdinig nila, ipatawag Attorney Sal. sa investigasyon Pero ng aside Senado kay VP laban sa Sara, illegal na marami Pogo din ay mga umanong pagdinig, big hindi boss lang sa nito na Kongreso, naaresto maging kamakayan sa sa Senado, Laguna sinasabing na si in aid of Lynn legislation. Chunan. But nais nilang malaman sa na tingin naman ng mga ugnayan kababayan nito natin, kay pinapahaba lang yung Mayor drama. Alice Go. At walang nakikitang Pwede patawag na. sapat na ebidensya para sabihin Pagkaalaman in na, aid pero of legislation. kung nakademanda na May yan, patayan ba ano yung mga taong bayan para ganun ang kanilang makita o mapansin sa mga naging pagdinig sa Senado at Kamara? Sa mga tanong Alam mo, nila. yung Kaya kasama parang in aid of legislation, in aid Sa tingin niyo, of Attorney Sal, destroying anong her. magiging end Yun game na yun. ginagawang investigasyon Talagang laban sa ginagamit illegal na nila yung Pogo at gaya ng mga plataforma sinasabi para ni sirain And yung in aid sinasabi of mo, Attorney, election. bakit hindi na lang In aid of ipatupad election, yung kautosan ng in aid of Pangulong Marcos na re-election, yung Pogo ba in aid illegal of man o higher hindi? position. Pero, Talagang game nga politika. Tao Alala sa lang yung sa game kanila. na. Pero mind you, Attorney Sal, I'd like to remind our lawmakers na hindi lahat ng mga gumawa And ng mga pwede rin ba kaya, pagdinig Attorney, ay na i-recommenda nakabalik ng sa Presidential Anti-Organized Remember, Crime Commission na Senator isama sa Gordon? Pogo ban, Oo. pati yung Internet Grabe yung mga Gaming pagdinig na License ginawa o niya yung sa Senado, Attorney IGL Sal. o yung mga offshore Maswerte nga yung gaming Tiberos companies na may at, license di to siya- operate. Kasi nga, Attorney Sal, ang sinasabi ng Kumbaga, ilang mga parang kritiko ng gentleman administrasyon, kasi si itong Presidente Pogo, binago lang yung Duterte. pangalan at ito na nga yung bagong title nito. At Attorney Sal, matapos na umalis sa pagdinig si VP, ay napanayam siya ng media at sa naturang panayam nito ay natanong ito kung hindi pa ito papayag na may makatambal na mga Marcos at ang sagot ni VP Sara, Attorney Sal, ay never again. Di ba may gandang never again? O may moving Sa never kaugnay na again? balita, Attorney Sal, tinatayan lagpas sa 100 pa ng illegal na Pogo na nag-ooperate pa rin sa bansa sa kabila ng panawagang pagsasara nito. never again. Si President Cataro, magbabalita. Never Walang enough, problema ang mga Attorney Sal, otoridad not sa mga never legal na again. Philippine offshore gaming operators sa Never POGOs o internet gaming licenses Yun ang dahil sabihin nakapag-comply si sila Kaya sa mga nila, requirement ng Philippine Amusement and Gaming Hindi pa Corporation o inapito. PAGCO. Ito ang inihayag ni Dr. Winston Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. So It's a dahil fact. pa Sa sa isang isang public mainit din briefing. na diskusyon sa naturang Doon pagdinig po sa ang mga punto legal ni na mga Representative IGL, Rodante internet gaming licenses, Marcoleta. kung di ako nagkakamali, Kung mayroon ma'am, they're pang down to 38 or preliminary 37. determination And na they really nangyari are bago ituloy winding ng turang down. pagdinig. Parang Gayunman, naniniwala kasi si ginit ni Marcoleta Casio na mga na ang problema ay hindi nasa sunod na illegal committee rules. na ngayon Ano tingin mo dito, hinahabol ng mga Attorney Sal? otoridad sa iba't ibang parte ng May bansa. rules pa ba? Isinalaysay Kailan ng ba sila- opisyal na marahil lagpas 100 Kailan pa ba sila ang mga sumunod illegal ng na mga pogo rules? na They have their nag-ooperate own sa rules. Pilipinas. Kaya kailangan Kung ilan magpunta po na sa sila, Korte Suprema. I could say that they are between 50 to tumigil 100 ang mga pa po, ito. makalagpas 100 Pero pa nga po, lahat ng mga yung mga sinabi illegal. ni Inday Kasi yung Sara, dating yung malalaki na speech daan-daan, niya, libo-libo yung mga talagang, empleyado, nag-disintegrate kumbaga, sila on point, into on target. smaller Tama units, ulit kaya siya. mas lalo silang dumami. Walang balik. Hindi lamang Tama PAOK ang talaga lahat nagtatrabaho sa paghahabol sa illegal na pogo, ani Casio, She has dahil crossed ito'y isang whole of government the approach. Rubicon. Nakikipagtulungan ng PAOK sa iba pang nakatulong ahensya ng Attorney Sal, executive if you're a branch, lawyer, Attorney Sal, maging ng na local talagang government units binubusisi at mo yung private sector. rules. Sa katunayan, ani And you have Casio, to understand binisita at ininspeksyon nila nitong yung Martes rules, ang Attorney isang Sal, at, pogo sa Binyan, may Laguna nakita siyang, na mayroong paraan scamming para activity. ma-raise Ito ay yung issue isang na yun. regulatory Kaya visit kung ikaw na yung isinagawa ng lumabas, business Attorney permit Sal, and licensing malaking may ng tutulong Binyan. ang abogado ka. Gayon din ang PAGCOR kung saan Diba? sumama lang sa operasyon ng Sa PAOK. bagay, dapat Ang kasi, di ba, nakalulungkot gumagawa kayo ng lang, batas. tingnan natin yung So, dapat mga familiar ka talaga sa mga lahat batas. ng mga computers, So, wala na po Attorney yung Sal, mga hard matapos ang drive. voluntaryong pagsuko ni Ibig Pastor sabihin, Apollo Siquibuloy sa malamang otoridad yung mga kasunod ng ebidensya mahigit ng kanilang mga 2,000 illegal na mga pagkukup ng activities, PNP eh, wala sa na ho KOJ rito at wala sa na Religious tayong Compound. makukuha pa. Sunod-sunod pa rin ang mga Sakali namang may controversy na matira pang ipinupukol ng nag-ooperate na ban- illegal na ng pogo pambansang pagkatapos pulisya ng December sa buting 31, pastor. ay Kaya tuloy-tuloy naman, pa rin ang mayroong mandato mensahe ng ang Task legal Force counsel ng Pogo Closure KOJC patungkol na habulin dito. Si Jane at ipasara ang mga Calabroso, ito. magbabalita. Binigyang diin naman ni Casio ang nag-surrender mahalagang na, papel ng komunidad na siyang mata at tenga ng gobyerno. Yuyurakan pa at So kung may dinuduraan. nakikita silang mga illegal na Baka mga pwede, activities, sir, we need their na- help to be able to report it to their Tama na LGU, sana. to their Huwag police na officers, masyadong sa kanilang mga tulatakin pa. municipal at Ito ang city apila police ni Attorney stations, Israelito at saka sa amin, Torion, sa PAO. KOJC Legal Para Counsel sa sa Diyos at sa patuloy na Pilipinas pagsasapubliko kong mahal, ng President Philippine National Catarong Police Asamanang na mga aligasyong mayroong angels Ayun, of Attorney death Sal. o private Would army like ang to buting comment on pastor, this? maging ang umano'y mga biktima pa ng puro pang-aabuso sila sa loob ng salita, Kingdom of Jesus trabaho nila Christ. kasi. Ayon kay Torion, ang ganitong mga hakbang ng pambansang pulisya Nasaan yung ay may gawa, tuturing diba, ng Attorney pang-aabuso Sal? Resulta sa naman karapatan ni tinitingnan ng Pastor taong Apollo bayan. na Tama ka nananatiling doon, Attorney inosente Sal. sa harap So, ng usapin naman batas ng dahil wala ayuda pang
ang Attorney paglilitis Sal, at ay hatol hindi ng na korte. nakatiis ang What we are congressman seeing at
is Pinanggalan a ng ayuda growing para sa kanyang pattern distrito of dahil dito ay what you call sumugod this siya mismo sa abuse. pagdinig I ng would call Senado this abuse para isumbong ang because Department of Social Welfare they and seem Development. to publicize right away Sure without point. even securing evidences Dumulog first. na sa Senado ang Sana congressman ng I appeal Zamboanga to the City na tinanggalan good ng sense ayuda of ng professionalism DSWD. of the PNP. Ayon naman sa ilang senador, Dagdag pa nito ito yun, ay malinaw isang na malaking pamumulitika, sakripisyo ang ginawa ni lalo't Pastor papalapit Apollo na para ang sa kanyang mga 2025 tagasunod midterm na hindi elections. na makaranas pa ng panggigipit Trending sa na loob ng makailan sa kanilang mga social media tahanan ang sa pagluhod ng isang KOJC congressman sa Religious isang Compound. opisyal ng we would like DSWD to sa point Zamboanga out City. na Ang kay Congressman nag-surrender si Kinear Pastor, Lacson last minute to kasi make an ay ultimate pinahinto ng sacrifice so DSWD that the ang payout acts, o ang ayuda sa committed kanilang against its members distrito. will no longer Isang may continue, and influensyang indeed, tao nagpahinto wala na sila matapos niyang ngayon mag-file ng sa, kanyang Certificate of KOJC Candidacy grounds. sa pagkamayor sa kanilang lugar. Ang mga naglalabas We're ng mga already akusasyon scheduled, ma'am. matapos ang Yung payout pagsuko namin ng buting scheduled on the pastor 12th, ay on the upang patuloy 11th. lamang sirain ito. Unfortunately, What we see Secretary, instead is a after the pattern filing of of my attack to candidacy really for pin mayor down last Pastor Apollo Tuesday, Sikibuloy, and to October destroy 8, completely the following his day, good Wednesday name and afternoon, reputation. I If received a call indeed from itong mga DSWD victims na telling ito me ay totoo, na hindi na matutuloy yung edi payout. nung Sabi ko, bakit? Ano 16 nangyari? day KOJC Sir, seat, pinahinto sana sa sila taas. sumipot Sa kaagad pagdinig ng at Senado sa na-rescue 2025 nila. budget ng Maliban sa mga DSWD, biktima ng sinabi ni pang-abuso, Congressman Olaso sinagot ang din ng pondo legal sa counsel sobrang ang issue ng 12,000 payout pagkakaroon umano beneficiaries ng ay mula Angels sa of bagong Death ni Pilipinas Pastor Apollo Servicio Fair na ayon sa na programa PNP ni ay tukoy Pangulong na nila. Bongbong Marcos This at could House have been Speaker Martin unleashed, no, to Romualdez. defend the 3 linggo KOJC bago ang scheduled members who were payout ay victims nakahanda of na ang pamamahagi. tramplings Ngunit of their bigla na lang constitutional nakansela rights to matapos life, maghain ng liberty, kanyang and property. kandidatura. Pero Sa ni Zamboanga isang City, bukod kay Congressman member Olaso, doon, ni ay isa tatakbo rin bilang maski mayor may si House dalang Majority armas Leader at Manuel nagpakita Jose doon, Manix wala, Dalipe. no? Samantala, Nung nagpailangan kasunod ng po, mga pahayag ng PNP na mayroon pang mga umanib Sabi biktima ko, ng wag naman sana pang-aabuso daw sa ganun KOJC kasi itong ang pera na lumapit sa binibigay kanila. sa Ito naman ang sa mga mensahe Pilipino. ni Attorney Hindi ito Torion. pera ng mga magulang nila. Pag-aralan namin Pera yung po ng ginawang taong bayan, istorya which is at taxpayers' alam money. namin na So I hindi really stand totoo, for di this. siyempre, And that's my magpa-file din thing. kami ng Hindi pa kaso, pwede iwanan natin yung either taong bayan ng libel ganun. or Sa panig naman ng perjury, no? DSWD, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na walang pondo ang congressman para sa ayuda. Na ito, we'll Again, let me think just twice. state for the record, wala akong Kasi pondo ang congressman. we will really Yung be sinabing pondo forced ko, to defend wala the akong pondo ang rights congressman. of Pastor Apollo These Sikibuloy are and file department appropriate disbursed cases. funds. Kasi alam namin na Palusot hindi rin ni po ito Gatchalian totoo. na Sa kailangan kabila din ng ma-verify ang mga naniniwala pa beneficiaries rin ang kampo kung ni kaya Pastor kailangan Apollo pa ng na mas mayroon pa rin mahaba mga panahon. professional na pulis Pero para na kay Senador gagawin ang kanilang Bongo, trabaho tila batay sa namimili ang katotohanan. DSWD Alam ko na marami pa binibigyan rin nila mga ng ayuda. professionals sa ating mga Qualified naman kapulisan po sana. that they Pakiusap po would naman deal sana, with this with Secretary Rex. utmost professionalism and fair lang po fairness, tayo. that Sinabi they niyo would na po na only hindi utilize po kayo magiging clear, selected authentic, dito sa and real evidences, no? Samantala, patuloy naman ang pagpapaabot ng mensahe ng katatagan ni Pastor Apollo sa kanyang mga tagasunod at tagasuporta kahit ito'y nasa kustodiya na ng batas. Matatandaan din una nang naglabas ng pahayag ng KOJC na ang cardinal rule sa kanilang simbahan ay respeto sa malayong pagpili o freedom of choice. Walang sino mang pinilit na gawin ang mga bagay na labag sa kanilang kalooban Sinabi dahil naman ang ni sentro Senadora ng kanilang Amy Marcos doktrina na siya ay nag-preside ng pagsusunod sa nasabing Diyos pagdinig ng na hindi masaya ito ang at unang malaya. pagkakataon na ito ay nangyari. Para sa Diyos alam at sa naman Pilipinas natin kumahal. na Ito si hindi lang Jade Calabroso. yan ang SMNA News. kauna-unahang pagkakataon na nangyari yan. Ayun, at Marami yung rin isa. nahinto ng payout sa Surigao del Norte. Nangyari na rin yan Huwag kayong sa makiusap. North Cotabato. Marami na talagang ginagawang Dahil ganyan ang hindi madadala DSWD. sa pakiusap Huwag naman yan. kayo Kailan sasama nyo sa na lang politika. nakaso? Wala pa eleksyon. Mas politiko pa kayo kesa sa Lahat na amin. kaso i-file nyo na. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa malaman na Pilipinas nila yung kung mahal. kanilang hinahanap. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. O, wag na kayo sumali sa politics, sabi ni Amy. Kayo naman. Ang galing mo salita ni Amy, there's no? no such animal Huwag as daw kayo sumali evidences. sa politics. It's a collective Masyado pa daw noun. maaga. Evidence is a Maria collective Joseph. noun. Ikaw nga, masyado maaga para manggagamit eh. Evidences na yan. Ha? Ikaw nga, masyadong maaga para manggagamit eh. Pwede ba? Collective Ayun, noun Attorney ng Sal, talaga si Manang. pamumulitika ng mismong ahensya ng pamahalaan at Attorney Sal, dahil ang mga sangkot doon sa pamamahagi ng ayuda tumatakbong mayor sa kanilang lugar. I mean, is that I don't think that's a legal and even a moral reason, Attorney Sal, to stop yung pamamahagi ng ayuda gayon nag-aabang na yung taong bayan doon sa yung kabayan niya, constituency dito sa Zamboanga. At tinutugis nyo yung mga inosente. Number one, Tugisin nyo kaya yung mga sarili dahil lang nyo. involved yan si Rex Gatchalian. Di ba? Kilala kong personal. Ang taong Kilala bayan, kong pagkamatino, pagkamatapat. sawang-sawa Kaya na hindi ako sa naniniwala. napapanood Yung ko
Ipaliwanag nila. niya.
Sabi niya. Diba sabi niya? Kawawa Hindi naman yung politika ito, wala namang ayuda talaga mga binubuli niyo dyan. Diba ever since sinasabi ko, kailangan talaga tingnan yung mga beneficiaries. At alam naman natin na maraming nakakalusot dyan. Alam ko, pag nanonood ako sa kanila, Kaya hindi mo malaman kung I will have to ma-amuse ka, trust Secretary Rex kasi masisikmura ka. Napatunayan ko na pagka matino niya, pagka-honest niya. Alright, Attorney Sal. Pero alam mo, in fairness, Attorney Sal, yung mga issue ng pamumulitika ng executive, wala yan ng panahon ng Duterte administration. Talaga namang ever since wala. Pero ako, di ako naniniwala. Pag si Rex ang involved, hindi politika yan. Sabihin stricto kasi yan Pero napansin niya, may mga hindi qualified, kaya suspindi niya. Kailangan matin. Kasi alam mo yan, marami talaga nagpapalusot dyan. Yung mga kandidato, kaya yung mga nasa posisyon, pinapasukan nila ng hindi maka-qualified. Kasi kailangan nila mga boto yun. Kaya pag nasilip yun ni Secretary Rex, talagang hindi matutuloy yan. Thank you very much, Attorney Sal. Wala naman na still on the DSW budget na hearing. Ito pala sinabi naman si Secretary Gatchalian na hindi ito totoo na tinanggalan nila na yung mga inilalapit sa kanila ng Office of the Vice President. Pero sa statement na inilabas ng OVP, iba daw ang sinasabi ng DSW Chief. Basahin ko lang, Attorney Sal, yung statement ng Office of the Vice President, statement and the comment of DSW Secretary Rex Gatchalian. Dated on October 15, 2024, and I quote... Kaya po guys, pag-usapan na natin ito kagabi, naulit lang dahil nga, syempre guys, nagbigay din ng reaction po si Attorney Panelo, tsaka yung, of course, yung SB9, kasi nga, alam naman natin guys, di ba? Ang DSWD po mga kaibigan, ang trabaho talaga niyan, kasi nga kaya nga DSWD, di ba? Development Welfare yan Department, ano ba? Teka lang, nakalimutan ko yung DSWD Kasi, yan, Department of Social Welfare, Kumbaga, parang ganun din yung sa Vice President mga kaibigan Ang mandato ng Vice President, welfare din sa mga bawat Pilipino. Ganun din ang DSWD. So, hindi nila pwedeng sabihin, gumagaya lang po ang OBP. Gumagaya lang sila sa mga ginagawa namin. Hindi po pwedeng sabihin ganun. Kasi lahat ng ahensya po ng gobyerno, may kanya-kanyang programa yan ano ngayon kung tutulong yung OBP? Hindi pwede. Sabihin nyo, nagagaya. Ito talaga. Yan po ang mga mindset ng mga bangag. Okay? So yun po ang ating mga topic ngayong hapon. Medyo mainit-init na hapon. Mainit din yung topic. Sana po, mga kaibigan, ito pong survey. May aabangan po tayo guys na bagong survey May aabangan po tayo kasi yung nakita nating survey, di ba? In-expose ko nga sa inyo na yung nakita nating survey kahapon ay iyan po, hindi po yun totoo. Meron po nang totoo mga kaibigan. Pati yung sa percentage po guys, meron po totoo. Mamayang gabi na lang, ayusin ko pa, ipapakita ko sa inyo para makita nyo yung difference mga kaibigan, na napakalayo talaga guys. Ibig sabihin mga kaibigan, yung sinasabi nilang percentage kahapon ay hindi po yung totoo. Kumbaga tinago nila yung totoo guys. Kasi syempre pag pinakita nila yung mataas pa rin ang mga DDS, mataas pa rin ang mga pro Duterte, humahabol pa rin ang pro Marcos, mapapahiya sila. Di ba? Kasi kung tutuusin guys, hindi pa rin nila natalo si VP Sara sa survey. Kahit bumaba po si Sara guys, like for example, nung nakaraan, bumaba siya, di ba? Bumaba siya ng isa. Itong si Bangag, ganun din guys, bumababa din siya. So hindi talaga nila naabutan si VP Sara. Kasi si VP Sara, yung survey niya mataas pa rin Kay Bangag, wala. Hanggang dito lang. So kailangan si Bangag, niya muna, Kailangan taasan niya para masabi talaga ng mga tao guys na wala na po talaga si VP Sara. Talo na po. Pero hindi nangyayari. Kasi hanggat sinisiraan po nila ang mga Duterte guys, lalong dumadami po ang supporters.
Di ba? Yung nangyari po kay Pastor Kibuloy, nagulat ang lahat, di ba? Kasi wala namang nakakaalam talaga guys na tatakbo si Pastor, di ba? Hindi naman siya nag-announce, wala namang sinasabi. Pero nung tumakbo po si Pastor Kibuloy, mga kaibigan, nung nag-file na po siya ng kanyang COC, nagulat ang lahat. Sumabog po ang internet. Dahil ang dami pong sumuporta guys. Hindi na sa Pilipinas ha, buong mundo. At hindi lang po Kingdom of Jesus Christ. Andyan yung mga Catholics, isa na ako doon. Andyan yung mga INC, andyan po sila Aviles, di ba? At mga iba pang mga sektor ng mga relihiyon, mga religious sector. Sumuporta po kay Pastor Kibuloy at nagpapakita po sila ng nakikiramay. O kumbaga parang, hindi naman nakikiramay, pangit naman nun. Parang nagpapakita po sila ng suporta kay Pastor, mga kaibigan, na kumbaga guys, sinusuportahan po nila si Pastor kahit po nasa loob ng pihitan. Hindi po sila, kumbaga guys, mas marami pong naniniwala kay Pastor na wala siyang kasalanan. Kaya bumuhos po ang suporta. Kahit nga sila yung mga supporter, yung mga pro Marcos talaga, kahit sila nagulat din sila eh. Kaya, di ba, parang gusto nilang i-disqualify si Pastor. Kasi nga, ang expected talaga dyan guys, pag lumabas na yung totoong survey, abangan natin yan. Kasi ang expectation talaga ng mga tao, number 1 si Pastor, number 2 si Marcoleta. Yun talaga expectation ng mga tao. Pero nung lumabas po ang survey kahapon, nagulat tayong lahat. Bakit ganun? Bakit si Tulfo ang number 1? Si Erwin, number 2 si Ben. I mean, okay lang ako guys, no? Kahit si Erwin, kahit mag number 1 yan, number 2, ako tanggap ko na yan kasi dati pa talaga yan eh. 'Di ba? Si Erwin tsaka si Tatay Digong nagagaganunan yan eh. Minsan si Digong number 1, minsan si Erwin number 1. Nagaganunan sila dalawa kasi si Erwin guys, medyo sikat eh. Nasa gobyerno siya eh. Pero hindi talaga ako makapaniwala kay Ben Tulfo. Bakit siya number 2? Hindi ko siya mag-gets. Yun pala, hindi naman pala totoo yung survey. Meron pong nag-ano niyan. Okay? So, next time po, no, abangan natin yan. Ewan ko lang kung kailan po lalabas yung totoong survey, ha? Basta abangan po natin. At syempre guys, itong channel pong Foodinet, magsisurvey din tayo yung sarili natin. Hindi mo na ngayon ha, kasi syempre wala pa yan eh. Pero magsusurvey din po ang Foodinet channel. Ha? Hindi ko alam kung ilalive ba natin or video lang, no? Recorded lang, pre-recorded lang. Pero gusto ko live no, survey no. Talagang live talaga yung survey no, yung talagang pupuntahan mo yung tao, tatanungin mo, sino iboboto mo? Marcos o Duterte? Parang ganun eh, no? Sino gusto nyo? Tulfo or ano? So yun po mga kaibigan, no? Batiin po natin ang ating mga suki. Yan si Marisa Kima. Good morning po Sir Foodie, Net, watching from Muscat, Oman. God bless you. Ay, God bless ha, Marisa Kima. Kumusta po kayo Marisa Kima? Kumusta na po kayo dyan sa Muscat, Oman? Cat Lover, good afternoon Marley Enero. Ayan si Florinda yun. Florinda yun! Ang totoong SEC DSWD si Tamba. Oo, tama po kayo. Florinda yun. Lynn Cordinera. Rosemary Alboleras, tama. Pinipili lang talaga ang binibigyan ng ayuda. Oo, tama po kayo. Marami akong narinig na ganun. Si Miona Rosales, huwag iboto si Dalipe. Nako, isa pa yung Dalipe na yan. Huling-huli yan. Adel Bautista, hello my dear sister at Marley Enero. Rosemary Alboleras, nakaban pero pinalitan ng pangalan King at Queen. Shirley Alvizo or Alvizo, kahit anong paninira sa mga vloggers na bayaran sa mga Duterte, hindi kami maniniwala. We still vote for Duterte family and his lineup. So Duterte forever. Leo Bona, Gloria Betito, hello, gandang hapon po sa inyo. Jan Claire Cruz, hello. Oo, marami nagsasabi na pag pinoprotektahan mo mga Duterte at binablog mo, sasabihin ka agad, bayaran ka ba ni Duterte? Wala nang pera yung tao, mabayaran pa niya. Patawa kayo eh. Wala nang pera si Tatay Digong, magbabayad pa siya ng mga vlog.
Ayos lang kayo. Raymond Lapat, straight vote PDP. Laban, yes, straight vote po tayo mga kaibigan ha. Oh, syempre straight vote tayo. Oo, wala nang question ask. Walang tanong-tanong diyan, straight vote na tayo. Yan. Oh, 230 likes. Dagdagan naman natin yung likes. So mga bagong dating diyan, may mga bagong dating ba? Mag-likes naman kayo. Okay lang po, Sir Foodie, still mainit pa dito. Basta ako, solid Duterte side. Ayan, Marisa Kimao, mainit talaga dyan. No? Ingat po kayo dyan sa Oman, ha? Sa Muscat, Oman. Ayan. Ang ating mga suki dyan, marami po tayong mga suki dyan sa Middle East. No? Lalo na sa UAE, marami tayong mga suki dyan. Marami kasi fake news at scammer ngayon. Oo, Rosemary Albolera, dami talaga, grabe. Kaya mag-ingat-ingat kayo guys, no? Marami pong ngayon, mind conditioning tactics. Marami ngayon guys, nako, mag-ingat po kayo. Alam naman